Good morning mga bossing. So meron ako napanood na video na uploaded last Tuesday. Actually, yun din yung araw na mismo na-aksidente siya after lang ng bagyo sa Skyway. Isang SUV mga bossing ang sobrang bilis, tumagilid. Okay? So na-aksidente siya. So ito mga boss, sabay-sabay nating panoorin. Tas ano yung naging mostly pagkakamali ng driver dito. And sa comment section may mga nagtatanong, hindi ba gumana yung ABS niya o yung anti-lock brake system kasi nag-skid or dumulas tapos yun na nga tumagilid yung SUV. Pero ito mga bossing, sabay-sabay muna nating panoorin. Ito. Okay? So post muna natin mga boss. So makikita natin dito sa video mga bossing, yung camera nung uploader tapos makikita nyo dyan sa lower part kasi nakalagay dyan yung date, syempre. Tapos yung speed, kasi mostly sa mga camera ngayon, may mga ganun na may mga GPS tracker na. So, namomonitor na yung speed nila. So, makikita nyo na yung mismong uploader pa lang is tumatakbo na siya ng 69 kilometers per hour. Medyo malakas ang ulan nito mga bossing kasi makikita nyo, foggy yung windshield niya. Tapos talagang mabilis din yung under ng kanyang wipers. So, mukhang malakas talaga ang ulan nito. Okay, tapos siya pa lang is 69 kilometers per hour na, tapos ma-overtaken pa siya ng dalawang sasakyan sa gilid niya, pero wala pa dyan mga bossing yung mismong SUV na tumagilid. Ayan, play natin ulit. Okay, so kung siya is nasa 69 km per hour, gano'n kaya kabilis yung pick up sa kanan tapos yung Fortuner na nasa kaliwa. Pero eto mga boss, play natin ulit. Yung mismong tumumba na SUV. Ayan na, rumaragasa yung Montero mga bossing. Tignan nyo. Oops! Nakita doon mga boss na umilaw yung kanyang brake light. Probably dahil nga may sasakyan sa harapan niya. Sa sobrang bilis niya, kailangan niyang mag-brake. Pero ang matindi doon mga bossing, tingin ko, dahil nga kaka-overtake niya lang doon sa pick-up, medyo hindi niya nakita yung sasakyan na nasa center lane. Okay? Tapos, since may sasakyan doon, nagulat siya, pumreno siya, and yun na. Pagkadulas niya, kumabig na sa kaliwa yung kanyang Montero, and yun na nga. Tumagilid na yung kanyang sasakyan kasi tumama siya sa barrier sa gitna. Okay? Tapos, buti na lang. I don't know, hindi ko makita maigi rito kung tinamaan pa siya ng Fortuner. Pero most probably, baka yung mga debris na lang nung barrier tsaka nung parts nung Montero yung tumama sa Fortuner dito. Pero mukhang alerto naman si Fortuner at nakapreno naman kasi hindi naman na siya wala naman ako nakikitang naging impact pa dun sa Montero nung nung huminto si Fortuner, so hindi siya nadali. Pero kung mapanood man to nung driver ng Fortuner, sana paki-comment mga bossing kung natamaan mo pa ba siya o ikaw yung tinamaan ng mga debris. Okay. So, ito mga boss, lagi nating bilin kapag pagka maulan. Ako actually mga bossing kapag ganyang maulan, minsan nandun na tayo mga boss kasi Skyway to. Sa bandang dulo nung video, nakita ko naman ang max speed is 80 kph. Pero mga bossing, hindi porket sumusunod tayo sa batas na 80 kph yan is safe na yon mga boss. Iisipin din natin mga bossing na nasa kalsada tayo mga boss. Okay? Basa. Ang lakas ng ulan na Kitang-kita mo. Ako sa totoo lang yung uploader pa lang nasa 69 kph yung tinatakbo niya. Pagka ganyan kalakas ang ulan, hindi ko kaya magpatakbo ng ganyan mga boss. Okay? Kasi lagi yung inaalala dyan, anytime pwedeng dumulas ang gulong mo. Anytime pwede kang may madaanan na medyo may tubig, may swamp, may baha ng konti. So dudulas yung gulong mo. Tapos wag iasa yung safety natin mga bossing sa safety features, okay? Sa lahat ng mga sasakyan na lumalabas ngayon mga bossing, naka-ABS na lahat, okay? Kasi mandatory na kailangan may ABS na ang mga sasakyan kasi nga para to lessen the possibility of accident. Actually mga boss, ang mga safety feature na ganyan, inilalagay yan, hindi para masabing zero accident na inilalagay yan to minimize mga boss, okay? So ako meron akong Ford Everest, di ba? So yung Ford Everest ko pa nga mga bossing, meron niyang pre-collision assist, okay? Anti-crash, okay? Kapag may mababangga ni Everest ko, pepreno yan ng kusa, tapos mag-a-alarm. Mag-a-alarm ng malakas para ma-alert ka, okay? So does it mean na hindi na ako makakabangga kahit kailan? Actually, no. Makakabangga pa rin ako kasi nga, syempre, assist lang naman ang ginagawa nung
safety feature. Pero tayo pa rin as driver ang may hawak na manibela. Tayo pa rin as driver ang may control ng mangyayari. Ngayon, yung sa nangyari dun sa Montero, I think mga bossing, hindi yan basta, hindi yan fault na nung ABS. Actually, mukhang gumana naman ang ABS. Pero ang naging pagkakamali kasi doon talaga nung driver ng Montero is mukhang nasobrahan siya sa kabig. Kasi kung makikita ninyo, syempre, kung dumulas na siya, napakabig siya ng konti sa kanan, napa-skid ng konti sa kanan, di ba? So, ang naging mindset siguro ng driver noon, kailangan niya mabawi dahil baka matamaan niya yung pick up sa kanan. Kinabig niya pakaliwa, which is mukhang nasobrahan yung kabig, gumanon, okay? Ang ABS naman mga bossing is para lang, pag nag-i-skid na yung sasakyan natin, di ba? Preno. Pag abang mo sa preno, pag tukod, pipreno yung mga gulong, pero dahil nga mag-i-skid ka, ang gagawin ng ABS mga bossing is hindi maglalak yung brakes mo, medyo iikot yung gulong para mabawi mo yung balanse ng sasakyan. Pero kung na-hard turn mo yung manibela, yun yung medyo tagilid doon mga bossing. Yun doon siya medyo nagkamali. Next thing mga boss, masyado makipot yung Skyway. That is only 3 lane. 3 lane, okay? Isa pang nakakatakot doon, buti nga kamo at ang pagkabig niya, mga bossing, is pakaliwa. Pakaliwa. So, mayroon pang barrier, tapos mayroon pang another lane na kabilang linya naman, pero delikado rin kung natawid siya doon. Ang mas delikado mga bossing, kung yung part pa ng Skyway na yon, since 3 lane yon, most probably siya yung nakaangat yung mga elevated part ng Skyway. Kasi ang non-elevated na yung bandang pa-SLEX na ata or bandang pa-Alabang, di ba? Pero yung kanya, mga bossing, elevated yon. So kung sa kanan siya napaganon at tumalon yung sasakyan niya, mga bossing, imagine niyo kung ano nangyari. Nalaglag yung sasakyan niya. And another thing mga boss, baka may mabagsakan pa siya dun sa ilalim. So, na-aksidente na siya, naka-aksidente pa siya. Kaya eto mga boss, ang sa akin, hindi ko lang alam exactly ha. Siyempre, kaya nga gusto ko sana malaman din yung comment nung naka-Fortuner kung ano nangyari sa kanya, kung natamaan ba niya or natamaan siya. Tapos yung naman, yung uploader, nakita ko grabe yung ni uploader ha. Kung mapapanood niyo yung original video nito, yung pagiging kalmado niya, parang normal na sa kanya. Kasi sa mga tao, pag nakakita ng ganyang aksidente, napapasigaw, especially may babae. Doon sa video, yung uploader, may kasamang babae, pero parang normal na sa kanila. Parang madalas na sila makakita ng aksidente. Parang ganon. Okay? So, eto mga boss, lagi namin sinasabi, wag iasa sa safety feature, mga bossing. Ha? Ang safety feature nandiyan lang to lessen the accident. Pero ang main, ikaw pa rin ang captain of the ship. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi gumana yung ABS, nag-skid ako, kaya ako na-aksidente, hindi pwedeng ganun mga bossing. Kasi kitang-kita naman na yung uploader pa lang 69 kph na itinatakbo eh. So imagine ko, hindi ako maniniwalang nasa 70-75 kph lang tong Montero. Yung dalawang sasakyan sa kanan at kaliwa, yung Fortuner tsaka yung pickup, pwedeng nasa 75 kph yun or 80. Pero siya kasi talagang ang bilis eh. Nakita nyo naman kung paano yung pagbulusok niya, di ba? So, hindi ako maniniwala. Baka mga lagpas pa ng 80 kph to eh. Okay, so ganito mga boss. Ingat lagi mga bossing. Hindi karerahan ang kalsada. At hindi pa unahang makarating sa destination yan. Paligtasan mga boss. Paligtasang makarating.